Alright, once again, welcome sa Bawat Isa. Magandang araw na naman muli sa ating mga kapatid sa ating online at sa bawat isang nandito ngayon. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Alright, so another exciting Sunday study of the Word of God na naman. I-share ko sa inyo ang isa sa pinakamahalagang mensahe na dapat nating maintindihan at matutunan. Alright? So today, ang topic natin ay pinamagatan po nating why we need to evangelize. Bakit kailangan nating mag-ebanghelyo, mag-evangelize. Alright? Sabihin natin, why we need to evangelize. Why we need to evangelize. Yes. Okay, sabi sa Book of Acts, ayan ang ating isang talata. Dito natin kukunin ang ating pag-aaral. Sabi diyan, Acts chapter 1 verse 8. No, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere. In Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Amen? Sandali muna tayong manalangin. Lord, maraming salamat sa iyong salita namin pong binasa. Sa araw na ito, mangusap ka po sa iyong mga anak ngayong araw na ito, Panginoon, at i-instill mo po sa bawat isa sa amin at sa lahat ng naabot ng tinig na ito, na mensaheng ito, ang kagandahang loob mo, Panginoon, ng pagkatawag mo sa amin bilang mga witnesses. Purihin ka dakilang Diyos sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Yes, palakpakan natin si Jesus. Thank you, Lord. So, ayon dito kay Lord, dito sa ating binasa, ang pagtanggap ng mga alagad ni Kristo sa Espiritu Santo ay naglalayong ipalaganap ang Ebanghelyo. Okay? So, sa verse na ito, sinasabi diyan na ang purpose kung bakit tatanggapin nila ang Banal na Espiritu sa that point in time, no, ay upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Alright? Now, alam natin na dito sa panahong ito naganap, no, dito sa mga time na ito nangyari, yung Pentecost, yung unang pagpanaog ng Holy Spirit. Alright? So, dito nagganap yon, ang kauna-unahang pagbaba ng Holy Spirit sa mga tao doon sa Jerusalem. So, since then, mula nung araw na yon, lahat ng mananampalataya ni Lord, lahat ng mananampalataya hanggang ngayon, sa panahon natin ngayon, ay matik, ang Holy Spirit ay nasa kanila na from the time they have accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Hindi po siya yung Holy Spirit, hindi somebody na kinakailangan mong imbitahan. Holy Spirit, come into my heart and baptize me with your Spirit. Walang ganon. So the moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you are already filled, baptized with the Holy Spirit. So, since then, mula nung araw na tumanggap tayo kay Lord, sumamat lang tayo sa Kanya, automatic, ang Holy Spirit ay nasa atin na. At dahil dyan, lahat ng mananampalataya, mula noon hanggang ngayon, ay commissioned. Everybody say commissioned. Commissioned, ang ibig sabihin noon, deputized. Binigyan ng authority, authorized to be a witness for Jesus Christ. Ang pagtataglay natin ng Banal na Espiritu ay hindi for our own convenience only. Hindi tayo kaya tayo binigyan ng Holy Spirit ay para maging conveniente, powerful tayo. Yun lang ang purpose. Hindi ganon. Maraming benefits ang pagkakaroon ng Holy Spirit. Sa ibang topic natin ay tinalakay na natin yan before. Isa na doon yung assurance of salvation, na pagdating ng paghuhukom, ikaw ay liligtas ng Panginoon because the Holy Spirit is in you. That's one reason. No? Tatak yun. Guarantee na ikaw ay sa Diyos. Na ikaw ay hindi pwedeng galawin ng dyablo. Now, that's one of the benefits. Pero dito sa Acts chapter 1 verse 8, the purpose of receiving power when the Holy Spirit comes upon you, no, is to be the witness
of Jesus, para maging witness. Yun ang ating pag-uusapan ngayon. Amen? Ang tanong, bakit ba kailangan nating mag-witness? Yung word na ginamit ko dito, need. Why the need? Bakit kailangan nating mag-witness for Jesus? Meron akong 4 na bagay na isi-share sa inyo. At ang una dito ay ito. Because it is God's will. Amen ba? It is God's will. Now, sabi diyan sa Acts 1:8, yung unang 3 words na binanggit diyan, you will receive. Pagbulay-bulayan ito ng mabuti ha. You will receive. Pansinin niyo, yung sinabi, napaka-authoritative ha. You will receive. Hindi sinabing you shall receive. Hindi sinabing you might receive. You may receive. Ang sabi, you will. Sobrang authoritative. Sobrang emphatic, definite, sobrang sure. Meaning, it's the will of God. Hindi niya binigyan ng chance ang mga disciples para umayaw, para tumanggi. Hindi niya inusisa ang mga disciples kung willing ba silang tanggapin ng Holy Spirit. Kung wala, basta you will. Definite yun. It's something whether you like it or not. Kasi God's will yun. Amen? So, ang point natin dito, this is the will of God. To evangelize, the reason why He gave us the Holy Spirit is because He wants us to evangelize, and that's whether we like it or not. So this is not our will to be done. Kaya hindi niya na inusisa, tinanong. Ano, okay ba sa inyo? Gusto niyo, bibigyan kayo ng Holy Spirit para maging powerful kayo mag-evangelize. Kasi susuguin ko kayo. Wala nang tanong-tanong. Diretso, you will receive. So, God's will ang mag-evangelize. Because of those 3 words, you will receive. Alam na natin, ang tatanggapin nila power. Okay? Pero binigyan ko lang ng emphasis yung you will receive. No? Sabi ni George W. Truett, memoryahin nyo itong kasabihan na to kasi very strong itong sinabi niya. No? To know the will of God is the greatest knowledge. To do the will of God is the greatest achievement. Amen? So, kung alam mo ang kalooban ng Diyos, pinakamatalino ka ng tao. Amen? Why? Bakit? Kasi, God's will is so much higher than that of man's. Amen ba? So kung alam mo ang will ng Lord, mas alam mo ang mas tama. Amen? So you have the greatest knowledge. Now, kung ginagawa mo ang kalooban niya, in God's eyes, ikaw na ang greatest achiever on earth. Kasi what greater achievement can you make apart from God's work and God's will? Itong ginagawa natin dito, kalokohan to sa harapan ng mga tao sa mundo eh. Foolishness daw ito, sabi ni Paul. Pero in God's eyes, this is the power of God. This is the will of God. This is the work of God. Amen? So, besides, any big achievement you make for humanity will only be recorded in the history books. Pero ang achievements mo sa kalooban at gawain ng Panginoon ay inire-record yon sa mga aklat ng langit para sa iyong gantimpala. Amen ba? Sooner or later, yung mga nakarecord sa history books, malilimutan niya ng tao. When you die, makakalimutan ka. When you pass away, no matter how great your achievements are, no matter kung ano yung achieve mo sa buhay, gaano ka kaulirang anak, gaano ka kaulirang tao na ikaw ay ehemplo sa lahat ng mga mamamayan, no? Makakalimutan yan. Sa history lang yan. Pero,
Kapag ginampanan mo ang will ni Lord, ang kalooban ng Lord, ang gawain ng Panginoon, hindi na yan malilimutan. Yun lang yung babaunin mo sa kabilang buhay, sa hukay. Yung paglilingkod, mga ginawa mo sa Panginoon. Bakit nasabi ito ni Truett? Sabi sa 1 Corinthians 15:58, pakibasa. Kaya nga, ready, go. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag mapinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Yes. To evangelize to people is God's work and God's perfect will. Kung gusto nyong malaman, kung gusto nyong sumali, mag-participate sa work of God at mapabilang sa perfect will ni Lord, maglingkod ka sa Panginoon. Mag-evangelize ka. No? Magkabisa ka ng bersikulo sa Biblia para i-share mo sa mga unbelievers. That's the best thing that you can do on earth. If the will of God, the work of God is the greatest thing in life and on earth, ba't di natin ito bigyan ng oras? Amen ba? John 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Sabi ni Jesus to, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang kalooban ng Panginoon sa mundong ito ay walang iba, hindi ang pagandahin ang mundong ito, hindi ang i-improve ang mga bansa. Ang kalooban ng Panginoon ay ang makakilala at sumampalataya ang mga tao sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Amen? Sumampalataya kanino? Sa anak. Kay Jesus. Maraming umaayaw kay Jesus ngayon. No? Kaya center of persecution sa buong mundo ang mga Christians kasi ayaw nila kay Jesus Christ. Pero ito ang kalooban ng Panginoon. Ang tanong, are you willing to participate in the work and the will of God? 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. God desires all men to be saved. Yun ang desire ng Diyos. Is that your desire? That should be our desire. Sabi sa 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish. Hell was prepared for the devil and his angels and not for humanity. Sabi sa Matthew 25. Amen po ba? Jesus said, hell is for the devil and his demons. Hindi yan para sa atin. Mga kapatid, malinaw na ang puso't kalooban ng Diyos ay nakasentro sa kaligtasan ng tao kay Jesus Christ. At tayo yung kasangkapan ng Diyos para makilala nila si Kristo. Meron pa bang iba? Isipin nyo, kung walang Christians, magsasalita ba ang Bible? Ay, posible. Alam nyo, may kwento. Nako, sa susunod na lang siguro. Alam nyo ba sa Iran? Sa Iran, ang daming nabuborn again ngayon. Sa buong panahon ng kasaysayan, ngayon lang nangyari na sa loob ng maikling panahon, milyon ang mga taong tumatanggap kay Jesus Christ sa Iran without a preacher. Alam niyo kung bakit? Dahil sa Iran, pinapatay ang lahat ng mga Kristiyano at lahat ng naghahawak ng Bible, lahat ng preacher. Alam niyo, si Jesus Christ daw, ang daming testimony. Bakit bumabaliktad yung mga Muslim sa Christianity? Tinatanong sila bakit. Lahat halos sila in-interview ng CBN, Christian Broadcasting Network. In-interview sila, iisa ang sagot. Dito nagulantang ang mga leader ng Christianity. Alam niyo isang sagot, pare-pareho sila lahat ng kwento. Na naginip sila, na kinakausap sila ni Lord, ni Jesus Christ, na hindi nila kilala kung sino itong nakaputing damit na to, at sinasabi sa kanya, ako ang daan ng iyong kaligtasan.
Hindi nila alam kung anong ibig sabihin, pero yun lang ang ibig sabihin. Pero lahat sila, iba't ibang tao sa buong Iran, milyones, halos sila pare-pareho ng testimony. Jesus Christ appeared to them in their dreams. Alam nyo, itong heart ni Lord, ayaw niya na mapahamak ang mga tao. No? Kung walang pwedeng gamitin si Lord ang kikilos. Alam nyo, iyak sila, hinipo ang puso nila, hinanap nila kung saan makikilala si Jesus Christ at sila'y nagsipag-alisa na sa Islam. Kaya milyones ng mga Islamic members ay umalis na sa Islam at nag-Christianity. Kaya putok na patok. Libo-libong moske ang nagsara dahil wala nang sumisimba sa moske. Dahil nag-Christianize na sila. Amen. Kalooban ng Panginoon. Pero dito sa bansa natin, sa Pilipinas natin, natagurian tayong Christian nation in the Far East, the only Christian nation in the Far East. What are we doing? Sana maging wake-up call ito sa atin. Amen po? Malinaw po na ang puso't kalooban ng Diyos ay nakasentro sa kaligtasan ng tao kay Kristo. Ano? Sabi ni Jesus Christ, kung walang magpupuri, walang magpoproclaim, no, sa akin ang mga bato maglulundagan. Kahit ano gagamitin ng Panginoon. Payag ka ba na bato ang gamitin ng Panginoon, hindi ikaw? Sabihin mo, gusto ko ako ang gamitin ng Panginoon. Ikaw yung anak ng Diyos. Kaya pinuspos ng Holy Spirit, binigyan ng power itong mga disciples ito because it is God's will for them to be witnesses for Jesus. Amen? Purihin ng Panginoon, yung mga disciples, willing sila. Amen? Anong sabi diyan? Pakibasa, mabilis. Matthew 28:19. Go, therefore. Yan ang ating bersikulo dito sa church natin. No? Go, therefore. Ang go ay isang command, hindi suggestion. Hindi request. No? Ang go ay isang instruction, order, and command po ito. So ang mission natin ay isa lang, ipakilala si Kristo, si Jesus Christ, sa mga nag-aakalang kilala na nila si Lord, hindi pa pala. Alam niyo, sa Pilipinas, maraming akala nila, kilala na nila si Lord. Si Jesus. Pero only when they hear the Word of God, the Bible, when it's being shared ng mga Christian, saka lang na malalaman, mali pala yung pagkakakilala ko. Nilista ko rito, ang 10 ng mga taong nangangailangan ng Ebanghelyo ni Kristo. Number 1, mga madasalin pero palamura. Akala nila, kilala na nila si Jesus. No, ito yung mga taong nangangailangan makarinig ng Ebanghelyo. Number 2, mga palasimba pero makamundo, may mga bisyo. Mga naniniwala sa Diyos pero di alam ang salita ng Diyos. Mga umaasang maliligtas sila dahil sa pag-anib nila sa relihiyon. Mga relihiyoso pero di tiyak na maliligtas sila sa kanilang paniniwala. Minsan yung mga magagaling makipagdebate sa TV, sa radyo, madalas marami mga debate. No? Pinagdidebatehan ang kung anong katotohanan na sila ang tama, yung kayo ang mali. Pero tanungin mo sila personal, if you died tonight, are you sure you're going to heaven sa iyong paniniwala? Hindi nila masasabing oo. Alam niyo kung bakit? Kasi by works ang kanilang salvation. They have to strive. Hindi kay Jesus Christ. Mali. Good works. Amen? So, pagka-works ng tao, walang assurance of salvation, kahit alam mo pa ang Biblia. Mga walang kinikilalang Diyos at pariwara ang buhay. Mga malungkot ang buhay, laging depressed at hopeless. Ito yung mga taong kailangan ng Ebanghelyo. Mga kontento sa kasaganaan. Akala nila pinagpala na sila ng Diyos. Yung mga tao na masaya na sila dahil blessed sila, marami silang achievement, pinagpala sila ng Diyos, delikado yan. Mga namumuhay sa immoralidad, yung bawal na relasyon. Pero maka-Diyos. Pwede ba yun? Nagsisimba. Akala nila kilala na si Kristo. No? Yung mga ayaw makinig ng salita ng Diyos. Ito yung mga tao na kailangan nating witnessan, bahaginan ng Ebanghelyo. Kaya dapat mga Kristiyano tayo, no, bilang puspos ng Holy Spirit, binigyan ng Holy Spirit to witness, let's live up to the Lord's will. Amen?
Bigyan ko ng isang ilustrasyon. Isipin nyo may batang nawawala sa mall o sa park. Can you imagine that? May isang bata, si Javen, got lost, for example, in the mall or in the park. He could not find his parents. Ha? So yung magulang, hindi yan uuwi hanggat hindi nahahanap ang anak. Ha? Tatawagin yan lahat ng taong pwedeng tumulong para hanapin ang nawawalang anak. Ganyan ang heart ng Diyos. Amen? Ganun ang puso ng Diyos sa mga nawawala. Sa ating pag-i-evangelize, mga kapatid, nakikiisa tayo sa paghahanap sa nawawala. Nakikiisa tayo sa heart, sa puso ng Diyos, sa mga taong nawawala at naliligaw ng landas. Hindi ito isang church activity lang, ang witnessing, ang evangelization. Evangelization ay obedience to the will of God. It's a compelling task for all followers of Jesus Christ. Everybody say compelling. Puwersado ka. Ikaw mismo sa sarili mo ang pumupuwersa sa sarili mo. Amen? It's a compelling task. Number 2, why we need to evangelize? Because we are called for it. Tinawag tayo doon. Sabi doon sa pangalawang linya, second sentence, you will be my witnesses. Una, binigyan ka ng power. Bakit? Because God wants you to be His witness. You will be my witnesses. Again, dito, hindi na naman kinonsidera ni Lord kung gusto ba nila maging witness. Basta inutusan, sinabi na lang sa kanila, you will be my witness. That means whether you like it or not. Amen? There's no option, there's no ifs and buts. Amen po ba? Yung mga aayaw, alam niyo na ang storya sa gospel, yung mga umaayaw, Lord, I will follow you, susunod ako sa iyo, pero teka muna, magpapaalam muna ako sa pamilya ko ha, kasi namatay yung tatay ko. No, ililibing muna namin. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, let the dead bury their dead, but you come and follow me. Kita mo? Kita mo? Ang sino mang nagmamahal sa kanyang inay at itay at kanyang pamilya ng higit kay sa akin ay hindi pwedeng sumunod sa akin. Allah, no option ka pala. Susunod ka, sunod. Period. Amen? Sabihin natin, it's a compelling task. Yes. We are called for it. Amen? Whether you obey Him or not, you are a witness. Sabihin mo sa iyong katabi, whether you obey Him or not, you are a witness. Yes. Ang pagiging witness mo ay nananalaytay sa iyong spiritual veins. Dahil nasa iyo ang Holy Spirit. Yun. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, we are ambassadors for Christ. That's our position. 1 Peter 2:9, that you may proclaim. Buksan mong bibig mo, magsalita ka that you may proclaim. That's our duty. Yan, dalawang yan. Ang isang ambassador ay non-permanent resident sa bansa kung saan siya nakasign para i-represent ang kanyang bayan. Yan ang trabaho ng ambassador. No? I-represent ang kanyang bayan, doon siya nakatira sa isang bansa kung saan siya nakadestino. Halimbawa, ambassador to the United States, Filipino ambassador to China, Filipino ambassador to Taiwan, mga ganon, nakadestino, doon siya nakatira. Pero temporary, non-permanent resident siya doon. 24/7, dala-dala niya ang pangalan ng kanyang bansa na inire-representa. Tama? Yan ang ambassador. Tayo ganun din. Non-permanent residents tayo dito sa earth. Para i-represent si Jesus, dala-dala natin ang pangalan ni Lord Jesus, 24/7 dito sa mundo. Amen po? Sabihin natin, you are an ambassador. You are an ambassador. I am an ambassador for Jesus. We are Christ's ambassadors, called to proclaim the goodness and the grace of God to all humanity. Alam niyo yung pulis,
Pag nakasuot ng uniform yan na police, pag naka-uniform yan, hindi niya pwedeng sabihin, off duty muna ako ha, magsisiesta lang ako. Idlip lang muna ako, off duty muna ako, kayo muna bahala dyan ha. Hindi pwedeng ganun. Suot ka ng uniform, no? Nasa obligasyon ka. Obligado ka. Amen ba? Tayo, naka-uniform Jesus tayo eh. We are called Christians. Habang suot ng pulis ang kanyang uniform, kaya naglalunch yan, nagsisiesta, nagsisiar, naka-duty yan. He is under obligation. We are called for it. Hindi tayo volunteer workers in God's kingdom, kundi commissioned. Everybody say commissioned. Ang ibig sabihin ng commission, deputized. Binigyan ng authorized workers of God. We are under obligation. Sabi ni Paul, woe is me. Yan. 1 Corinthians 9:16, woe is me if I don't preach the gospel. Alam niyo Tagalog ng woe is me? Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Grabe, naging obligasyon niya na ang i-share ang gospel. Woe is me, sumpain ako, sabi ni Pablo. So naging personal obligation niya na ang ebanghelyo. Sa pagiging witness, hindi mo kailangan maging theologian. Hindi mo kailangan ang posisyon. Hindi mo kailangan maging pastor, maging evangelist. Kailangan mo lang maging obedient, walking by faith, not by feeling, and not by foresight. Tatlong F yun ha. Walking by faith, not by feeling, and not by sight or foresight. Naintindihan natin? Yun lang kailangan mo sa pagiging witness. Pangatlo. Basa ang pangatlo? Because, ready, go. Because people are doomed. We need to evangelize because people are doomed. Anong sabi dyan? And you will be my witnesses telling people about me everywhere. Acts chapter 1 verse 8 yan. So about me, pag-usapan natin. Bakit about me? Ibig sabihin, personal savior dapat ng bawat tao si Jesus Christ, regardless of kung ano ang kanilang culture, kung ano ang kanilang religion, kung ano ang kanilang katayuan sa buhay, people everywhere. Amen? Christianity or Jesus Christ is not an option na lilipat lang sila ng relihiyon. Dapat personal. Sabihin mo sa iyong sarili, personal. About me. Tell people about me. No? Ganun yun. Meaning, hindi po sapat na basta naniniwala sa Diyos. Alam niyo po ba, madalas banggitin yan eh. Uy, maka-Diyos naman ako, naniniwala ako sa Diyos. Hindi sapat na basta ka naniniwala sa Diyos. Ang paniniwala sa Diyos ay nonsense. Sabihin natin, nonsense. Nonsense po ito para sa Diyos kung ang pamumuhay mo naman ay taliwas sa Kanya sa iyong paniniwala. So itong paniniwala mo, naniniwala ka sa Diyos, pero namumuhay ka na makadyablo, na makasalanan. Kaya ang paniniwala sa Diyos ay hindi tinatanggap ng Diyos bilang valid reason para ikaw ay mapa sa Diyos. Lahat ng tao ay may Diyos. Agree kayo? Lahat ng tao ay may Diyos na dinadasalan pero patuloy na namumuhay sa kasalanan. Yung iba na walang kinikilalang Diyos, pero dinidiyos nila ang mga bagay sa mundo. Tama? May Diyos din sila. Kayamanan, pangarap sa buhay, mga achievements, mga plake, mga medalya, dinudiyos nila yan. No? Pagsamba sa Diyos-Diyosan ang tawag ng Biblia po doon. At meron din iba na naniniwala sa tunay na Diyos ng Biblia. Naniniwala sila sa totoong Diyos. Believer talaga. Pero itinatanggi nila si Jesus Christ, lagapak din po sila sa kaligtasan. Kaya, kahit mismo ang mga Israelites na naniniwala kay Yahweh, tunay na Diyos, ay walang kaligtasan sapagkat di sila sumasampalataya sa sugo ng Diyos na si Jesus Christ.
So hindi pala sapat ang maniwala sila sa Diyos. Para sabihin nila, sila'y tatanggapin na ng langit. Kasi ang best religion, sabi ko nga dati pa to, ang pinaka-reliable na relihiyon sa buong mundo at paniniwala ay ang Judaism. Amen? Kasi nasa kanila si Yahweh. Si Yahweh lang ang tunay na Diyos. Pero dahil tinanggi nila ang anak ng Diyos, wala pa rin silang kaligtasan. Ang way to God is not religion. The way to God is Jesus. I am the way. Amen? Kailangan ang tao everywhere must know about me. Must know about Jesus Christ. How will they know kung hindi tayo mag-share? How will they hear the truth kung hindi tayo mag-witness, hindi tayo mag-evangelize? This is why we need to evangelize, because people are doomed. At alam niyo ang masakit? Alam niyo kung ano masakit? Hindi nila alam. Isang araw magugulat na lang sila, akala nila kay bait-bait nila. Akala nila na marami silang achieve dito sa earth para sa humanity, para sa bayan. When they died, ba't nandito ako? Ba't nasa hell ako? Nasa maling akala pala sila. Akala nila relihiyoso sila. Akala nila pupunta silang langit. Pero hindi sila namumuhay kay Jesus Christ. Mapapahamak sila. Kaya ang sabi diyan, tell people about me everywhere. Amen? So dahil ito ay utos na naman. Pansinin itong buong chapter 1 ng Acts na to. 1:8 pala. Itong verse na tinatalakay natin, puro ito instruction, hindi ito suggestion. Bakit utos ito at hindi suggestion? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang pagpunta ng mga tao sa impyerno ay hindi rin suggestion. Iyon ay utos ng Diyos na pag ikaw ay makasalanan, pupunta ka sa impyerno. At ang tanging paraan mo lang ay kilalanin si Kristo. Amen po? People everywhere are doomed to go to hell kahit naniniwala pa sila sa Diyos. Anong sabi sa Romans 3:10? Verse 23 to 24, it is written, there is no one righteous, no one, not even one. For all have sinned and fall short of the glory of God. And all, everybody say all. All are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Si Jesus Christ lang talaga ang pag-asa ng all people. That's why we have to tell people everywhere, sabi ni Jesus. Ang kaluluwa ng mga wala kay Kristo ay nakadestino na sa impyerno. Una-unahan na lang po yan sa pintuan ng kamatayan. Sakit, aksidente, disgrasya, suicide. Makailan lang may batang nag-suicide. Kala nila makakatakas sila sa hirap ng buhay. Yun ang entrance nila straight to hell. No purification cabin. Everybody say, no purification cabin. Ano ibig kong sabihin? Wala pong purgatorio. Na doon ka muna ipapurify na pwede kang makaiwas sa hell. Ang only way out lang ng mga taong ito ngayon ay ito. Sabihin natin now. Ngayon lang ang chance nila. Na habang buhay pa sila, saglit sana nilang marinig ang ebanghelyo ni Christ. Kahit man lang sa maliit na flyer, mababasa nila ang truth. Amen po ba? Mababasa nila ang salita ng Diyos. Na malaman nila na si Jesus Christ lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen? Ito lang ang kanilang only way out sa hell. At pagkatapos mong i-share yun, si Lord lang bahala kumatok sa kanilang narinig, sa kanilang puso. Alam nyo, kilala ng Lord kung sino-sino ang tatalima sa Kanya at sino-sino ang hindi. Ang importante sa atin ay ginawa natin ang ating parte sa equation. Amen? We've done our part. Hell is real, judgment is real. Anong sabi dito sa Thessalonica, ikalawang Thessalonica 1:8-9, pakibasa? Darating siya. Ready, go.
Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ng lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ang parusa sa Kanya ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy. Grabe, may dala siyang apoy. At paparusahan ng lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Sabihin natin, no purification cabin. No purification tap. Wala nang ibang chance doon. Nandiyan ka muna, baka sakaling ma-purify ka, baka may pag-asa ka pa sa heaven. Walang ganon. Amen? Kung naniniwala po tayo sa verse na ito, hindi tayo pwedeng manahimik na lang. Magsawalang kibo, walang pake. Amen? Halimbawa, yung nasusunog na bahay, may bahay na nasusunog. Kung may bahay na nasusunog at alam mong may tao sa loob, mananahimik ka? Alam mo may tao sa loob, mananahimik ka? Wala kang pake? Ha? Hindi. Hindi mo sasabihin, re-respect ko, choice nila yan. Diyan sila sa loob, maski may apoy. Hindi mo sasabihin yon, di ba? Kahit nakaaway mo yung nandoon o kagalit mo, alam nyo, i-rescue mo yan. Amen? Ganon yun. Sisigaw ka, magwa-warning ka, matataranta ka, maiiyak ka. Tatawag ka ng rescue. Ganyan ang evangelism. Amen po? Ganyan pagiging witness. Kung mahal natin ang pamilya natin, hindi sapat na ipagluto lang po natin sila at regaluhan natin sila tuwing Pasko at birthday. Kailangan natin silang dalhin kay Kristo. Amen po? Panguli. Number 4, why we need to evangelize? Because we must bear fruit. No? Kailangan natin magbunga. Ang Kristiyano daw na walang bunga, questionable. Baka hindi ka Kristiyano. Kasi kung ikay nakakabit sa puno, sigurado magbubunga ka. Kung ikaw ay patay na sanga, hindi ka nagbubunga, baka walang dumadaloy sa'yo, baka hindi ka talaga nakakabit sa puno. Anong sabi diyan? In Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Acts chapter 1 verse 8. Tell people everywhere. Jerusalem, Judea, Samaria, and all throughout the world. Ang mga nabanggit na lugar na ito ay nagpapakita lamang po ng sistema sa tamang paghayo nila noon, panahon nila. So merong sistema pala yung paghayo nila noon. So pwede natin itong gawing pattern sa ating paghayo. Magmumula daw dapat sa pinakamalapit ang Jerusalem, palabas ng Judea, palabas sa Judea at Samaria. Mga karatig bayan po yan at syudad sa Israel. At saka lalayo sa buong mundo. Suyod, kumbaga, susuyodin mo mula doon sa loob palabas. That's how the gospel began to spread out, and ganun pa rin today. Amen? Now, kung i-apply natin ito sa ating kasalukuyang personal na pagiging witness at pag-evangelize, unahin mo, pamilya mo. Yan ang Jerusalem mo. Pamilya mo, kamag-anak mo, yan ang Jerusalem mo. Dahil kilala ka nila, hindi yan makikinig basta-basta sa iyo, your actions will speak louder than your words. Maging good testimony ka muna sa kanila. That's how you become a witness to them. At habang inaabot mo ang iyong Jerusalem, umiikot ka naman sa Judea. Okay? Yan ang mga kapitbahay mo, mga tropa mo, mga katrabaho mo. You become a witness to them also. And then, Samaria. Mga outreaches ng church mo. Member ka dito sa church na to. May mga outreaches tayo, may mga leafleting tayo, flyering tayo, visitation, home Bible studies. No? Be part of it. That's your Samaria. Lahat ng ito, training ground ito eh. You'll have a lot of experiences
The Holy Spirit will help you out, and you will learn so much by practically applying what you know about Jesus Christ. Yan ang pinaka-Samaria mo. Tapos later, pwede ka na mag-go for missions and travel abroad as the Lord leads. Amen? Towards the end of the earth. Amen po? Anong sabi sa Romans 1:13-15? I want you to know, sabi ni Paul, dear brothers and sisters, that I planned many times to visit you, but I was prevented until now. I want to work among you and see spiritual fruit, just as I have seen among other Gentiles. For I have a great sense of obligation. Ito talaga, nauobliga talaga si Paul, to people in both the civilized world and the rest of the world, to the educated and the uneducated alike. So I am eager to come to you in Rome too, to preach the good news. Alam mo si Paul, marami na yung bunga sa iba't ibang lugar sa kanyang missionary journey. Pero sa Rome, wala pa daw siya. Kaya hangad din niya na magbunga siya ng mga souls doon. May maakay siya sa Rome. Kaya naisulat ang Book of Romans. Amen? Marami siya. Alam niyo si Paul, kinamatayan niya na ang ganitong buhay. Kaya niya nasabi, for to me to live is Christ and to die is gain. Alright? Sabi sa John 15:16, I chose you. Sinong pumili? Sinong pumili? Tayo ba pumili sa Diyos? Hindi. Siya ang pumili sa atin. Sabi ni Jesus, I chose you that you should go and bear fruit. Tamo? What a privilege. Why of so many millions and billions of people around the world, napunta yung mata mo sa akin, Lord. What a privilege, amen? Na maging part ng work of God in witnessing and reaching out to the world, which is the greatest work on earth. Yan. I chose you. Take note, go. Everybody say go. And bear fruit. Hindi tayo magbubunga kung hindi tayo mag-go. Tama? Kung hindi tayo lalabas. Kung hindi tayo pupunta. Pansinin niyo yung larawan. Okay? AI po yan. Nangangarap siya na gusto ko ganito aani ako ng ganito kadami na sa rice field ko. Pero nagpipray lang siya. Pray siya. Ang Diyos ang nagbibigay ng ani. Kiniklaim niya na yon. Yung kanyang barren land. Pero walang naging tubo. Dry pa din. Praying without sowing produces nothing. Praying without sowing produces no reaping. Wala kang aanihin. Amen po? Kung hindi tayo mag-go, hindi tayo lalabas, hindi tayo aani. Amen, ng madami. Yan po ang farmer. Ang farmer, hindi pwedeng kahit mag-pray siya buong maghapon at hindi siya magtatanim, wala siyang aanihin. Yes, amen. Praying without sowing is daydreaming. Evangelism is sowing. Discipleship is watering, and God gives the increase. Amen? Saka lang i-increase ni Lord yun kapag may nagtanim, nagpunla, at may nagdilig. Nag-follow up, may nagdilig, saka lang bibigyan ng Lord ng increase. Kanina, simula kami dito, doon, hanggang dito, sa kabila, at hanggang sa kabilang kanto, at hanggang dito, paikot lahat dito. Nag-share kami, nag-bye-bye kami, nabigay kami ng tracts, at nag-share kami, nag-invite kami ng mga tao. Very powerful yung ating leaflets, Alam niyo po, yun ay planting. Naghahasik ka. Nagtatanim ka. Amen? Didiligan mo yun. Follow upin mo na lang. Okay? And then the Lord will touch their hearts. The Lord will give the increase. Amen?
Gusto natin ng church growth, spiritual revival, maraming baptized members sa body of Christ. We need to sow seeds of good news to people. Hindi pwedeng harvest lang ang gusto natin, kailangan may paghahasik. Sabi sa Proverbs 11 verse 30, he who wins souls is wise. So ibig sabihin, soul winning pala is a manifestation of wisdom. Tandaan po natin yan. Tatapos tayo dito. 4 yung ating pinag-usapan. Amen? Why we need to evangelize? Ba't kailangan natin mag-evangelize? Dahil una, kalooban ng Diyos. Kalawa, dahil tinawag tayo ng Diyos. Ikatlo, dahil mapapahamak ang mga tao. Ika-4, kailangan nating magbunga. Ito ang dahilan, ba't natin ito gagawin? Church is not a club na nandito lang tayo to enjoy singing, worshiping, being blessed by the Lord. No? Ng lugar na ito, ang church is just a place where we can share to our brothers and sisters the goodness of God. But the true field work ay nasa labas. Amen po? Alam niyo po, sa mga bagay na ito, hindi natin kailangan ng talent. Hindi mahalaga na maalam ka sa Biblia dahil as a witness, patutuhanan mo lang naman ang mga nakita at naranasan mong kabutihan ni Kristo. Di ba ang witness? Ano bang sinasabi ng witness sa korte? Tuturo ba siya? Taas ang kamay ng witness dito. Ako po ang witness. Sige, punta ka dito. Anong gagawin niya? Magtuturo ba siya? Hindi. Ang sasabihin lang niya yung nakita niya at naranasan niya. Hindi kinakailangan ng theology dito. Tama? Hindi kinakailangan ng maalam ka sa Biblia. Kung ano yung nakita mo kay Jesus Christ na ginawa ni Lord sa buhay mo, yun lang ang i-share mo. Ang kailangan lang kaunting oras na ilalaan mo at willing heart. Everybody say willing heart. Obedience is the key in evangelization. So, mga kapatid, pinagpala na tayo dito sa ating church, nasa atin ang Holy Spirit, may assurance of salvation na po tayo, at patuloy pa tayong tinuturuan ni Lord dito sa church para lalo siyang makilala. Daming tao, wala nito eh. Tinawag pa tayo para isali sa misyon ng Diyos sa mundo. What a privilege, you know? What more can we ask for? Ika nga. No? So, kailangan na lang natin sumunod. Amen? Sige po, tayong lahat ay tumayo at manalangin sa ating pagwawakas. Kilang Diyos, hayaan mo po, Panginoon, na sa araw na to, na kinausap mo kami patungkol dito, it's about time, Lord God, na kami, Panginoon, ay humakbang by faith. Step of faith, Lord. Tulungan mo ang aming mga negativity, mga takot, mga hiya. Lord, in Jesus' name, hayaan mo mga anak mo sa lugar na ito ay lalong humakbang para sa iyo. Ngayong narinig na nila ang mensaheng ito. Sa iyo, Ama, lahat ng kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa lahat ng mga nanonood ng mensaheng ito, you have heard the word. No? Kausapin mo si Lord. Kayo ni Lord na mag-usap. This is a personal thing with the Lord. No? Iiwanan ko ang challenge na ito sa inyo at kayo na ang makipag-usap sa Lord tungkol dito. It is God's will for you to be a witness and to work for the Lord. Amen? Hanggang sa susunod na Sunday, subaybayan niyo po ang ating pag-aaral. Maraming salamat. God bless you all.